Mahigit ₱9 na halaga ng iligal na droga na dinispose ng PDEA, ating pag-uusapan kasama si Director Derek Carion, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Director Carion, magandang tanghali po. Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa ngalan po ni Director General Moro Virgilio Eblaso. Sir, isinagawa po ninyo ang pagsira ng mahigit 9 billion worth of drugs sa Cavite kamakailan. Ano-ano pong iligal na droga ang inyong mga nasamsam na kasama dito? Yes, ma'am. Kabilang po rito ay, of course, yung methamphetamine hydrochloride, which forms the bulk of yung sinira po natin, at more than 1.2 tons, almost 1.3 tons po yun, ma'am. And then meron din pong marijuana, meron ding methylene dioxymethamphetamine or ecstasy, and there are also pieces of evidence na cocaine, toluene, diazepam, ephedrine, which is a raw material for making shabu and at the same time a dangerous drug. Meron din pong opium poppy and ketamine. So that forms the total bulk of more or less 2.4356 tons po na ating pong sinira, together with 2.0748 liters of liquid drugs. So ang total value po niya, ma'am, is 9.1 billion pesos. Director Carion, magandang tanghali po. Ano po sa mga drogang ito ang talamak pa rin sa ating bansa? At ano po ang sa tingin ninyo ang dahilan ng pagpasok ng mga ito sa Pilipinas? Sir, pinakatalamak pa rin po sa Pilipinas, top two drugs of choice remain to be methamphetamine hydrochloride or shabu, and the second, close second is marijuana. Of course, in the party circles, dyan po meron yung mga gumagamit ng ecstasy or methylene dioxymethamphetamine and cocaine on a more limited scale compared to yung unang nabanggit po nating dalawang illegal na droga. Of course, yung pagpasok po niyan ay based din sa pag-fuel ng illegal drug syndicates ng demand for the illegal drugs. In short, sir, alam na mga sindikato na miyembro ng drug trafficking organizations na meron pa rin demand for illegal drugs sa Pilipinas. And so this is why patuloy po nilang hinahanapan ng paraan through either smuggling or manufacturing ang pag-fuel po ng ating demand. So hanggat meron pong tumatangkilik sa industriya ng illegal na droga, meron pa rin po magtatangka na magparating ng illegal na droga dito sa ating bansa. Lately, sir, there have been lesser reports or incidents of local production kasi high risk, high yield venture po ang illegal drug laboratory as compared to smuggling, which is relatively low risk and high yield as against production. So, sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano po ba ang proseso ng PDEA ng pagsira sa mga illegal na droga na inyong nasasamsam? Ano po yung mga susunod na hakbang matapos ito? Well, ma'am, of course, nakaangkla po lahat ito kasi sa court order, lalo na kapag may na-file po na kaso, yung korte lamang po ang may otoridad upang magbigay ng tinatawag na order for destruction of the dangerous drugs. Sa kabilang banda naman po, kung wala namang case filed po ito, ang authority na pag-issue ng destruction order ay nakasalalay po sa ating or nakaatas po sa ating Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency. So what we do is upon obtaining the orders for destruction, ayan po idadalhin natin dito sa facility sa 13 Martires City, Cavite, kung saan yan po yung facility na authorized by the DENR with an environmental compliance certificate to handle ito po mga ganitong hazardous materials. So dadalhin po natin doon, nagkakaroon po yan ng final checking and inventory and weighing and retesting po ng mga items na dinala doon upang masiguro po natin na itong mga ito ay yung illegal na droga pa rin na with the proper markings and label and containers na nakumpiska po natin from different anti-drug operations. And after the checking process and the reweighing, retesting, ayan po ay ilo-load na po natin doon sa tinatawag na thermolysis machine. At then pag na-load na po lahat ng ebidensya, the machine is fired up and the pieces of drug evidence undergo yung thermal decomposition
And kinabukasan po, bali, kakandado po natin yung machine, ano? And then, yung susi po yan, ma'am, may hawak lamang yung mga PDEA property or evidence custodians din. And the following day, kasi magdamag po itong babantayan ng ating mga tropa from PDEA Regional Office 4A, and kinabukasan, like today po, we did the actual destruction yesterday, magdamag po yan. Ngayon umaga po, binalikan ng PDEA Laboratory Service yung incinerator o yung thermolysis machine. They obtained a sample of the ash arising from the destruction process, and they will retest that again dito po sa ating forensic laboratory just to make sure that there are no traces po of illegal drugs that were burned yesterday. Director, matapos po nabigyan pahintulot ng korte, gaano naman po kadalas ginagawa ang pagsira sa mga ebidensyang ito? At paano natin nasisiguro na hindi na magagamit pa at mabebenta ang mga ito? Sir, as we mentioned earlier, ito po, we go back para masiguro talaga hindi na magagamit. Kasi nga po, upon loading all of them into the thermolysis machine, kinakandado po yan. And then maghapon magdamag po yung sunugan. And then kinabukasan po, like today po, binalikan ng laboratory service natin yan upang kumuha ng sample ng abo at matest po ulit just to make sure na wala na pong traces talaga ng dangerous drugs. Yung frequency po natin ito is normally every quarter po yan. As long as we have the proper volume na upang madala po doon sa ating destruction facility, we do this on a very regular basis po. And on such instances, like for instance, ito pong destruction activity natin kahapon, kabilang po rito kasi yung malaking volume ng droga na nakuha sa Alitagtag, Batangas through a PNP checkpoint operation. Kapag may mga ganito pong malalaking volume na nakukuha, kahit na more frequent than the usual quarterly schedule, basta may malaking volume po yan, we can actually schedule a special, we can make a special schedule for destruction of dangerous drugs. Sir Derek, sa tingin Yes, niyo po ma'am. ba walang naipupuslit bago sunugin itong mga to na yung pwedeng ma-recycle? Paano natin masisiguro na walang naipupuslit dyan? Yes, ma'am. Ulitin po natin nasa under the process as embodied in Section 21 of Republic Act 9165 as amended by Republic Act 10640. Ang lahat po na nakukupiskang ebidensya ng illegal na droga, oras na po yan ay pumasok na doon sa tinatawag natin na chain of custody. There is absolutely no way po na ma-recycle or mabawasan pa yan o ma-filter yan. Kasi at every step of the way, ini-establish po natin yung paglipat ng chain of custody po ng droga mula sa mga nakakumpiska, doon sa nag-imbestiga, doon po sa chemist na nag-examine hanggang may tago po yan sa ating evidence vault wherein very strict po ang security measures niyan. Magkahiwalay po nakahawak ng mga susi doon sa ating evidence vault along with the biometrics, the grills, the night vision cameras na nandoon. Meron din po air conditioners and dehumidifiers just to ensure that the temperature and the humidity of the evidence room are sufficient to sustain the integrity of the pieces of evidence until finally po ay iutos ng korte na yan po ay ating susunugin doon sa nabanggit nating facility sa 13 Martires, Cavite. So oras na pumasok po ang isang ang ebidensya sa chain of custody, talagang wala pong pagkakataon upang yan ay mapakialaman ng kahit sino na hindi po kasama doon sa authorized na mga humawak po ng ebidensya, ma'am. So sa inyo pong datos at monitoring, gaano pa po ba kalawak ang laban ng ating bansa sa illegal na droga? Ano-ano po yung mga inyong makabagong makinarya upang lutasin ang problemang ito? Yung pwede nilang pong ibahagi sa atin. Well, ma'am, patuloy po ang pag-enhance natin ng capabilities. Of course, I am not at liberty to mention the specifics, pero kasabay na po dyan yung tinatawag na technical support to our intelligence kasi siyempre ang pinaka-basis pa rin po ng lahat ng high impact or high value operations po natin ay intelligence. But of course, this entails both human and technical intelligence. So dyan po pumapasok pati yung interagency effort po natin by the different agencies involved upang ma-enhance po ang kanilang respective capabilities for detection and prevention at the same time, ma'am. So this is an interagency effort wherein lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan ay nagtutulong-tulong. Kasabay din po dyan, of course, ang tulong ng buong sambayanan kasi nandyan po ay tinatawag, ma'am, na 5 pillars of the criminal justice system. Namely, law enforcement, prosecution, courts,
corrections, and of course the community. So lahat po yan, ma'am, nagtutulong-tulong upang ipatupad po itong panibagong revitalized campaign against illegal drugs under the administration of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Derek Carion, ang hepe ng Public Information Office ng PIDEA.